Malinaw po na tinutumbok ng PNP sa matrix na ito si Teddy Mejia bilang siyang ulo ng criminal syndicate. Meron ng mga aro na itinuturo naman sa ilalim ng kanyang litrato ang mga binabanggit pong mga tauhan ni Mejia na siyang nagpapakalat ng mga pornographic materials na ibinebenta sa publiko. Kung saan-saan lugar, nakasaad din po rito. Hindi lang pala sa Asia, pati ho sa Europa, partikular ang mga bansang Germany, Denmark at France. Pati ho sa Australia, pati pala rito sa Canada at sa Brazil, kabilang ho sa mga bansang itinuturing na maraming parokyano ang grupo ni Mejia. Sino nga ba ang 33 taong gulang na si Teddy J. Mejia? Inilahad ng Philippine National Police Women and Children Protection Center ang pagkatao ng itinuturong mastermind ng malawak na kalakarang ito. Taga Nueva Vizcaya siya. Siya ay nagtatrabaho abroad, o isang OFW, 30 plus years old. Nagbe-maintain siya ng mga channels where children are being abused online. Nung nabuo nyo na, ika nga, na yung diagram, General, ano na ho ang sunod ng mga naging hakbang ng WCPC? We ask for the help from Interpol kasi wala siya dito sa Philippines. And also we ask our partners, our counterpart. For this case, ang hininga namin ng tulong is UAE. And then they give us information kung nasaan ang ating suspect. We applied for a red notice sa Interpol so that we can get yung ating suspect doon sa place. Meron siyang 4 na warrants of arrest dito sa Philippines. Pero hindi natatapos kay Teddy Mejia ang pagpapanagot ng mga otoridad. Ang sisti pa ni Teddy, mayroon daw siyang mga galamay na nagmamando at gumagalaw rin dito sa Pilipinas. Marami siya ditong, ito yung mga nakikita natin na if in case yung bata ay mag-groom na niya at kailangan niya yung mga live stream video. Ito yung mga tao na kakilala na niya o nagbebenta sa kanya o bumibili rin sa kanya. Kapalit ay yung mga live stream. So, yung mga bata na hindi na nag-cooperate, ito yung mga most likely na pwedeng mabiktima o ma-rape in the process at nala-live stream yung kanilang mga video. Paano nyo natuntun itong mga kinukonsidera ninyong galamay o kasabwat nitong suspect dito po sa Pilipinas? Usually, disclosure ng abuse ang nakukuha namin. At pinakamatibay na nakukuha namin information ay doon mismo sa biktimang bata. Ayon sa nabuong matrix ng PNP WCPC, Luzon at Visayas ang natukoy nilang lokasyon ng mahigit 100 biktima. Kabilang na rito ang Nueva Vizcaya, Baguio, Quirino, Quezon Province, Pampanga at Aklan. Pero nangangamba raw sila na marami silang hindi pa natutuntun. Isa sa pinaka nakakatakot at pinaka nakakapangamba dahil ang biktima rito ay hindi isa lang na bata. Napakaraming bata at maaring marami pa na hindi namin nakikita. We are intensifying our operations, rescue man yan or arrest. We are also strengthening yung aming capability dito sa information technology. Tawagin na nating Mejia Criminal Web itong nabangga nyo na ito, General. Magkano pinag-uusapan hong kinita ho nito sa inyong pag-iimbestiga po? Napakalaki ng tinitingnan namin. Meron tayong more than 111 victims na mayroong 1,000 sa isang biktima lang. Siguro milyon ang kinikita ng taon ito or ng suspect na ito. July 1, 2024, nahuli ng PNP WCPC ang isa sa mga sinasabing suki ng mga online channel ni Mejia. Nakaharap siya sa mga kasong rape at paglabag sa anti-online sexual abuse or exploitation of children, anti-trafficking of person. Itatago namin siya sa pangalang Aldrin. Natuntun ko na pwede pala mag-search ng mga ganong klaseng, sabihin na natin, content. Nag-umpisa yan na sumali ako sa isang group chat or channel na tinatawag ay Fresh. Tapos lahat naglalapagan doon. Hanggang sa naglapag na din siya ng kanyang advertisements na kung saan andun yung mga sample contents niya. Sa parehong messaging app, isang tinatawag na Hayabusa ang kanyang nakilala. Lahat kami doon avatar lang. So wala kaming pakialam sa
real identities namin. Basta transaction lang, tapos na. Habol ko lang, ano yung bago mo, sige, bibili ako. Umabot si Aldrin sa puntong nakipag-meet up na raw siya sa mga model ni Hayabusa. Kailangan ko kausapin si Hayabusa na, uy, gusto ko kunin si ganyan. Tapos, papayag siya, tapos magbibigay ng down payment na 1,000 pesos. Tapos kami na bahala mag-usap. Ang presyo raw sa pagbubuk sa mga dalagita naglalaro sa 3 hanggang 5,000 piso. Tipong kung sino yung napanood ko siya nga. At walang pinagkaiba sa mukha, sa katawan. And then sa edad din. 15, 16, 17. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ang Hayabusang kinekwento ni Aldrin walang iba kundi si Teddy Mejia. Mayon itong taon sa bisa ng Red Notice mula sa Interpol. Nahuli na ng Dubai Police si Mejia. Yung nabigyan kami ng Red Notice ng Interpol, NCB of that place, the UAE, give us yung cooperation, and then they arrested the person. Matapos ang mabusising koordinasyon sa mga otoridad ng Dubai, ikinasana ng ahensya ang pag-uwi ng most wanted sex trafficker sa bansa. Alas 3 ng hapon, ang binabanggit sa ating oras ng lapag ng PNP contingent na sumundo mula po dyan sa United Arab Emirates. Dito ho sa primary accused na si Teddy Mejia. Maya-maya pa, dumating na si Teddy Mejia. Kami po sa WCPC, as mandated, inuwi po namin ang isa sa pinakamalaking violator po ng OCE. Nandito na po siya sa bansa natin at dito po natin ibibigay ang justice sa 111 na victims. Stop po. Ang isda raw nahuhuli sa bibig, kaya sa pambihirang pagkakataon, sa bibig mismo ng nasukol na si Mejia manggagaling ang mga nakaririmarim na kwento ng pang-abuso at eksploitasyon na idinulot niya sa mahigit 100 kabataan na kanyang biniktima. Isa ba itong paghuhugas kamay o bukas sa loob na pag-amin at pangungumpisal? Paano ka nagsimula sa ganyang klase ng pagkakakitaan? Na nagbabasa-basa lang po ako dati. Sabi ko, subukan ko din. Doon na po ako nawili. Kumikita ng pera. Anong taong ka nagsimula niyan? Last year lang, sir. March, ang alam ko, sir, maalala ko. Doon, nagsimula ka, sa ganun lang, kamo, kukuha ka lang ng picture, lalagay mo rin sa kumbaga, very basic. Bibili po ako sa babae ng picture niya ng, ganito, nakabad po siya. Okay. Then ako naman po, ibebenta ko po lang, kaalam-alam yung babae. Imahe lang po muna yun. Then pag gusto niya magbenta ng sex video niya, kung gusto niya ho, bibilihin ko ho. Sino yung kapareha niya ron? Minsan ako yung nagre-reto ng lalaki, minsan siya po yung naghahanap ng lalaki. Halimbawa, meron ng pares, may nabuo ng pares. Yung video ho, bibilin ko po. Ngayon, ibebenta ko din po ulit. Kadalasan, ano edad nitong mga bata na ito? Nitong mga babae na ito na ginagawa mong talent? 13 to 16 years old po, sir. 13 to 16 years old. So ito'y puro menor de edad ito. Inamin din ni Mejia kung paano siya nagkukubli sa likod ng mga peking pagkakakilanlano identity para kaibiganin ang mga inosenteng bata online. Minsan ba humantong din na ikaw mismo dinadaya mo yung sarili mo? Hindi ikaw nagpapakilalang ikaw at ninanakaw mo yung identity ng iba? Paano yun? Paano mo ginagawa yun? Gumagamit pa ako ng ibang litrato, gagawa ng Facebook account para makipag-usap po sa kanila. Doon ko po sila pinakausap ng ganito, ganyan, bibili ako sa'yo ng ganito, babayaran kita. Ayun ha, doon na po nangyayari yung transaction. Teddy, paano ka kumukuha ng sabihin na nating kliyente? Kumbaga, ano yung number 1 requirement? Madada yung lalaki, dapat ganun, sir. Palakwento sa chat. May itsura yung profile. Ako kasi tamang ad lang din kasi ako sa Facebook, sir. Kung tamang alok din. Kung sino yung papayag, doon po ako. Ayon pa kay Mejia, hindi lang daw mahigit 100 ang kanyang mga nabiktima. Tumatakbo ngayon, Teddy, 111
yung binabanggit na biktima mo, Teddy. Ito ba ay sapat ang bilang, kapos, o sobra pa? Sa iyo naman galing mismo? Sa investigasyon nila, Aha. tama ko. Ganun karami? Apa. May mga hindi pa sila na-trace, sir. Ikaw ngayon nahaharap sa mabigat na kaso. Anong masasabi mo, Teddy? Nagsisisi na ho ako sa mga nabiktima ko. Sorry. Ito ako ngayon. Pagdudusahan ko yung ginawa ko. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng kanilang Municipal Social Welfare Development Office ang mga batang na-rescue ng PNP WCPC. Sa pagdaan nila sa nararapat na intervention at healing process, bit-bit nila ang mga napulot na aral. Gusto ko lang po na makulong siya. Maramdaman niyo po yung sakit na naramdaman po namin ngayon. Ngayon, mahirap man pong mag-move on sa nangyari sa akin, pero unti-unti naman po ako nag-heal. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral para balang araw is maging successful po ako. Natutunan ko po na huwag po agad-agad nagtitiwala sa ibang tao na hindi ko pa po kilala. Promise ko po na hindi na po yun mauulit. Promise ko rin po na magtatapos po ako ng pag-aaral para sa pamilya ko po. Sa pagpupunyag ng ganitong kalakaran, mas matinding pag-iingat ang kailangan para maprotektahan ng mga kabataan laban sa eksploitasyon na laging nakaamba sa paggamit ng abot kamay na teknolohiya. Magkublima ng mga mapanamantala sa likod ng kanilang mga gawa-gawang pagkakakilanlan, mananatiling nakabantay ang mga alagad ng batas, maging ang resibo para ilantad at buwagin ang sistematikong paraan nila ng pang-aabuso.